Magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin po mga kapatid sa God's Beloved Christian Ministries sa Sitio Kita-Kita, dyan po sa San Jose City, Santo Niño, sa Santo Tomas, sa San Jose. Sa atin po mga kapatiran sa Muñoz, sa Teachers Village at sa Catalanacan. Kaya din po sa Talugtog at sa Divine Grace dyan sa Iram, Olongapo City. Sa atin po mga kasamahan sa Paaralan ng Biblia, sa Fifth Seminary, sa CJCB San Jose, CJCB Marawa at Maraiba sa Jaén, sa CJCB San Isidro, ALCC sa Talavera, LJCC sa Gomez at CBC sa Santo Andres, at sa ating mga kaibigan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli po ay magsama-sama tayo sa ating pagsamba sa ating dakila at makapangyarihan Diyos. Maganda po tayo sa ating po pagbibigay ng pagpupuri sa ating Diyos na karapat-dapat sa pinakamataas na pagpupuri at ating pagsamba. Once again po, magandang umaga po sa ating lahat at tawa po, mabigyan po natin ng kaluguran ang ating Panginoon. According to Psalm 104, verse 1, Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty.
pangakong pawiin na ayon din sa iyong pag-ibig at habag sa amin. Linisin mo sana ang aming kahulihan at patawarin mo ang aming kasalanan. Alam namin sa iyo lamang kami lubos na nagkakasala sa aming hindi pagiging tapat sa iyo, sa kawalan namin ng pag-asa na sa iyo nagmumula. Sa pananampalatayang ikaw ang nagkaloob na pinanghihinaan kami ng loob. Sa pag-ibig na nauubos, namin ipakita sa aming kapwa, bagamat ang pag-ibig mo ay dakila at wagas. Patawarin mo kami, aming Ama, isang pusong tapat na sa aming iyong likhain, bigyan mo kami ng bagong damdamin. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming kalakasan, ikaw ang buog namin at kanlungan, pagkat ikaw ang buog sa buhay namin at ikaw ang kanlungan, lalo't higit pag kami dugmok sa kahirapan, sa kakulangan na aming nararanasan. Nagtitiwala kami, Panginoon, na anuman ang kinakaharapan naming krisis ng aming bansa, ng bawat individual, ay alam namin ikaw ay tapat at makapangyarihan. Batid mo ang lahat naming kakulangan. Sangayon nga sa iyong habag at pag-ibig, aming Diyos, ay pagkaloob mo sa amin ang dalangin ng aming mga puso. Maging ang mga nakikinig sa mga oras na ito, ang mga mahal namin sa buhay, mga kababayan, mga umuusig sa amin, hindi man namin sila nakikita, ngunit ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakarinig ng aming pagsamo sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, tagapagtanggol at kanlungang Diyos naming mapagmahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa araw pong ito ay pag-uusapan natin ang isang bagay na ayaw nating gawin, pero madalas ay napipilitan tayong gawin dahil kailangan, bilang tugon sa tawag ng ating sitwasyon. Pero sa ating isip ay kung pwede lang maiwasan natin, ay iwasan natin dahil tayo ay condition sa isang lipunan, lalo na sa ating kapanahunan na mga bagay ay pwedeng makamit sa pinakamadaling paraan. Ano po ang bagay na ayaw at pinakakaayaw nating gawin? Ito po ang salitang maghintay. Katulad po ng ating nabanggit kanina, napipilitan tayong maghintay kapag tayo naiipit sa tropiko. Lalo na po sa Kamaynilaan at alam pong maranasan muli simula bukas dahil tayo po ay lilipat mula sa MECQ papunta sa GCQ o the General Quarantine General Community Quarantine na pwede na uli at yatawag nating public transport. Naghihintay po tayo sa pagbubukas sa mga department store. Pumipila tayo sa mga paradahan ng sasakyan. Naghihintay tayo sa doktor. Naghihintay din tayo sa paghahanda ng ating mga mahal sa buhay. Marami naghihintay sa tulong galing sa pamahalaan. At sa ating panahon, naghihintay tayo sa pagbalik ng sitwasyon, ng magandang sitwasyon. Ang tanong, masaya po ba tayo habang naghihintay? Madali ba ang maghintay? Subalit ano nga po ba ang dapat nating motibasyon kapag ang waiting ay isang kautusan ng Diyos at ang natatanging response sa layunin at plano ng Diyos? Halimbawa po sa awit 27 talatang 14 ay ganito po ang ating mababasa. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Ang sentence pong ito ay isang imperative sentence. Sa madaling salita po ay nag-uutos sa ating upang maghintay sa Panginoon. At mapala daw po ang naghihintay sa Panginoon dahil sinabi po ni Propeta Isaias Kapitulo 40, talatang 30 hanggang 31. Sabi po dito, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No, ang context po ay sulat na ito ay to encourage and to give comfort to the people of Israel. Alam po ba ninyo na ang aklat po ng Isaias ay tulad po ng isang maliit na Biblia? No. Ito rin po ay nababahagi sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang kahatulan at ang kasaysayan ng Israel. Simula sa chapter 1 hanggang chapter 39. No. Ilang aklat po ba ang Old Testament?
39. No? So, ang bahagi din po ng Isaiah ay ang unang bahagi ay chapter 1 hanggang chapter 39. Ito po ay tumutukoy sa kahatulan at sa kasaysayan ng Israel. At ang chapter 40, na kung saan kinuha ko natin yung talata po natin yon, hanggang chapter 66 ay pag-uumpisa sa isang panibagong yugto o kabanata tungkol po tumutukoy po sa pag-asa, kaaliwan at kaligtasan. It is a messianic hope tulad ng bagong tipan na binubuo din po ng isang 27 aklat. So, sa pagbubukas po ng ikalawang bahagi ng aklat na ito, ay pinapahayag ng Diyos ang pagiging mapalad na naghihintay sa pagliligtas ng Panginoon. Makikita po natin na napakalaga po pala ang paghihintay sa Panginoon at ang naghihintay sa Panginoon ay mapalad dahil nagbibigay ang Diyos ng siguradong benepisyo ng bagong kalakasan. Lilipad ang tulad ng agila, tatakbo ka ngot hindi mapapagod, lalakad ka ngot hindi manghihina. Kay gandang pangako at katiyakan para sa atin, lalo na ngayon sa ating kalagayan na naghihintay kung hanggang kailan ito ang ating lockdown, dahil po sa tinatawag po nating COVID-19. Ngunit sa kabila nito, pwede po pala nating panghawakan ang pangakong kaaliwan ng Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Ang tanong, paano ang paghihintay na pinagpapala ng Diyos? No? Kasi pwede ka maghintay na hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang pag-uusapan natin sa umaga nito ay paano paghihintay na pinagpapala ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Awit, Kapitulo 37, talatang 7 hanggang talatang 9. Awit 37, talatang 7 hanggang talatang 9. Ito po ay very familiar sa atin. Dahil nandito po yung isa po sa pinaka-paborito nating talata, yung Awit 37:4. No? At nais ko pong basahin po sa magandang balita Biblia. No po? Ganito po siya sabi sa Awit 37, talatang 7 hanggang talatang 9. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni bababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatapuyan. Sabi sa NIV po, ganito siya sabi, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Ang sabi po sa Amplified Version, sabi ganito, be still before the Lord, wait patiently for Him, and entrust yourself to Him. Do not fret or whine or agonize because of him who prospers in his ways, because of the man who carries out wicked schemes. Cease from anger and abandon wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who do evil will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Ang mensahe po ng Panginoon sa bagay ito ay pinamagatang the beauty of waiting. The beauty of waiting. At sasagutin po natin ang katanungang papaano ang paghihintay na pinagpapala ng Diyos. Papaano ang paghihintay na pinagpapala ng Diyos. Katulad po ng madalas kong banggitin, mahirap mag-sermon lalo na po sa paksang tulad nito. Dahil ako po ay hindi master sa paksang ito. Hindi po ako eksperto sa paghihintay. Mainipin po akong tao. At ako po ay tinutuan pa ng Panginoon na lumago sa aspetong ito ng aking buhay Kristiyano. At alam ko po, marami po rin po sa atin na tulad kong hindi eksperto sa paksang ito. Kung kaya po sama-sama po tayong mag-aral at lumago sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba na salitang maghintay or waited was used 145 times sa banal na kasulatan? Ito po ay nagpipakita ko sa atin ang kahalagaan ng salitang ito. Ito po ay madalas na ginagawa sa pautos na pangungusap. Ito po ay madalas ginagamit saan? Sa kapahayagan ng kanilang ginagawa sa kaligtasan na pinangako sa kanila ng Panginoon. First, let's define what we mean by the word wait or waiting. No. Sa salita pong Hebreo, mayroon pong 5 gamit ang salita pong waiting. No. Sa salitang Hebreo, may 5 pong Hebreong salita na tumutukoy sa tatawag nating waiting. Una po ay yung rapa, no? The word is rapa, means to stand still, no? Means to stand still. Ito po yung pagkagamit sa Psalms 46. Sabi doon, be still and know that I am God, no? Sabihin po, to keep the thought and intents of the heart quiet and still. Second use of the word wait is yakal, no? Yakal. It means to wait or hope and wait expectantly, no? To wait or hope and wait
expectantly. Ikaw po'y umaasa, nag-iintay na meron kang inaasahan. Number 3, no, is what we call dumiya, no. Dumiya, ang ibig sabihin po nito ay wait in silence. Habang naghihintay ka, no, ay matahimik kang naghihintay sa harap ng Panginoon. But you, sabi nga po sa Psalm 62, 1 and 5, my soul waits silently for God, for my expectation is from Him. Number 3 po is yung katawhan, ito po yung madalas na ginagamit, at ito po yung nasa ating talata. The most used is kaba, no? Parang medyo hawig sa Tagalog, kinakabahan ka, no? Pagka sa Hebrew ay kaba. No, it means gathered together in oneness, no? In this case, everything within us, the thought, emotion, inner conflict, and noises must be gathered together, no? In oneness. Ito rin po ang ginagamit sa talatang pag-aaralan natin. And the number 5 uses is what we call tsaka, no? No. It means to wait earnestly with loving anticipation. Wait earnestly with loving anticipation. Ang sabi sa Psalms 33:20, our soul waits for the Lord. No. According to some authors, waiting is the process of becoming what God wants us to be. Waiting is the process of becoming what God wants us to be. What God does in us while we wait is as important as what it is we are waiting for. Waiting or biblical waiting is not a passive waiting around for something to happen that will allow us to escape our troubles. Waiting does not mean doing nothing. Those who wait are those who work because they know their work is not in vain. The farmer can wait all summer for his harvest because he has done his work of sowing the seed and watering the plant. Those who wait on God can go about their assigned task, confident that God will provide the meaning and conclusions to their lives and the harvest to their toil. Waiting is the confident, disciplined, expectant, active, and sometimes faithful, clinging to God. It knows that we will reap a reward. It is the absolute desire of God that we learn how to wait on Him. I repeat, it is the absolute desire of God that we learn how to wait for Him. Kasi po maraming pagpapala ang Diyos sa mga nag-iintay at umaasa sa Kanya. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin kung bakit may beauty sa paghihintay. Kung bakit may beauty in waiting. First is the beauty of waiting is in believing. The beauty of waiting is in believing. Second, the beauty of waiting is in hoping. And third, the beauty of waiting is in loving. I repeat, the beauty of waiting is in believing. The beauty of waiting is in hoping, and the beauty of waiting is in loving. To wait on God is to struggle and sometimes fail. Sometimes the failure teaches us more than the successes. For the failure teaches us that to wait on God is not only to wait for His mercy, but to wait by His mercy. The success of our waiting lies on not who we are, but in who God is. I repeat, the success of our waiting lies on not in who we are, but in who God is. It is not our strength that will pull us through to the end. It is God's amazing grace and mercy. There is beauty in waiting if our focus is not on who we are, but in who God is. Mayroon pong tagumpay sa ating paghihintay pag ang focus po natin ay hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakarami pong pangako at pagpapala ng Diyos sa mga naghihintay sa Kanya. At ang kagandahan ng paghihintay ay nasa pagtitiwala sa mangyayari ang Kanyang ipinangako sa atin. The beauty of waiting is in believing. The beauty of waiting is in believing. The word believing is in a present participle of the verb believe. Balikan po natin ang ating teksto sa awit 37:7. Ay ganito po ang sinasabi, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of a man who bringeth wicked devices to pass. Ano po ang sinasabi? Rest in the Lord. Alam niyo po ba, ang nais sa Panginoon ay magkamit tayo ng kapahingahan. At ang mga kapahingahan po ay makakamit lang po natin kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi po sa Hebreo Kapitulo 4. Para maintindihan natin na ang salitahong believing ay connected po at tinatawag po nating resting in the Lord. Sabi po sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod ay ganito pong sinasabi.
Kaya nga habang natili ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok sa kapahingahan, sinabi niya, mag-ingat tayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap sa pangakong ito. Ano po ang pangako ng Panginoon? Kapahingahan. Ano po ang sinasabi sa Psalms 7? Kapahingahan ng Panginoon. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig. Bakit po hindi nila pinakinabangan? Dahil hindi nila ito tinanggap na may pananampalataya. Ano po ang dahilan kung bakit hindi natin matatanggap ang kapahingahan ay pinangako ng Diyos? Ang sabi po sa talata, dahil sa hindi pagtanggap sa salita ng Diyos na may pananampalataya. Sino po ba ang tinutukoy dito ng author na hindi nakatanggap ng kapahingahan ay pinangako ng Diyos? Ayon po sa konteksto, sila po yung mga Israelitang inalabas ng Diyos sa Ehipto. Ang Israelitang pinalaya ng Diyos mula sa pag-aalipin. Sila na naghimagsik sa Diyos. Sa talatang 16 at sumusunod ay ganito po ang ating mga basa sa Kapitulo 3 ng Hebreo. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang sinasabi po ganito, sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat ng inalabas ni Moses sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makapagpapahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupaing pangako sa kawalan ng pananampalataya. Kaya po sa talatang 13 na Kapitulo 3 pa rin po, ay may paalalang Panginoon. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Ano pong paalala ng sumulat ng Hebreo? Ingatan daw po natin, baka po sa atin ay mayroon pong magkaroon ng sino man ng pusong masama at walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya muling nagpapaalala ang Diyos sa kanyang kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso tulad ng inyong noong una. Ano po bang ginawa ng mga Israelita na nagpapakita ng katigasan ng kanilang puso at ng hindi pananampalataya? Paulit-ulit po na paninisin nila kay Moses. Ito pong madalas nilang sinasabi, inalabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Noong sila'y habulin ng mga tauhan ng Paraon, lumapit sila kay Moses at sinisisi nila si Moses. Noong sila ay maubusan ng tubig, lumapit sila kay Moses at sabi, inalabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay sa uhaw dito sa ilang? Noong sila po ay nangugutom, lumapit po sila kay Moses at nagrereklamo. Sabi nila, inalabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay sa gutom dito sa ilang? Tuwing mayroon pong problema, pinupuntahan po nila si Moses at paulit-ulit na sinisisi si Moses at ang rason ni Moses kung bakit sila inilabas doon ay upang sila ay mamatay sa ilang. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan gamit ang kayamanan ang pinagkaloob sa kanila ng Diyos sa Ehipto at sinabi nilang ito ang naglabas sa amin sa Ehipto. Noong sila ay naniwala sa kasinungalingan ng 10 tiktik at nagnais na bumalik sa Ehipto, nang si Korah, Datan at Abiram ay naghimagsik kay Moses nang paulit-ulit na pagrereklamo ng Israel, ang sabi ni Yahweh, hindi kayo nagrereklamo kay Moses, kundi sa akin kayo nagrereklamo. Sa madaling salita po, kasama ng Israelita ang Diyos sa kanilang paglalakbay at narinig ng Diyos, nakikita ng Diyos, at nalalaman ng Diyos ang kanilang sinasabi, ang kanilang binubulong sa kanilang mga kahanan, sa kanilang mga kubol. At ito ay laban kay Moses at hindi lamang po laban kay Moses, lahat pong ito ay laban sa Diyos. Ngayon, paano po natin matatanggap ang kapahingahang pinangako ng Diyos habang tayo ay naghihintay sa Kanya? Sa talatang 3 po ay ganito po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako ng Diyos. Ulitin ko po, Kapitulo 4, talatang 3 pa rin po ng Hebreo. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako ng Diyos. Pansinin po natin ang salitang tumatanggap. Hindi lamang po niya sinabing tumanggap, kundi nagpapatuloy na tumanggap ng kapahingahang galing sa Diyos. At sino po ang tumatanggap ng kapahingahang galing sa Diyos? Kaya nasabi ni Haring David na rest in God. Maliwanag po ang sinabi ng talatang ating nabasa na silang tumatanggap ng salita ng Diyos na may pananampalataya. Sila po ang nagpapahinga sa piling ng Diyos. Halimbawa po,
Ang sabi po sa Isaiah Kapitulo 40, talatang 31, yung binasa po natin kanina, ay ito po isang pangako ng Diyos. Ngunit muling lalakas at sumisigla. No? Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. O ano po ang proper response sa pangakong ito? The only proper response is to accept this word as the word of God and to believe in this word of God. Dito po lamang natin maranasan ang kagandahan ng pag-iintay sa Diyos is by resting on Him by faith. Bigyan po natin ng magandang halimbawa ang kagandahan ng pag-iintay ay nasa pananampalataya. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa taga-Roma ay ganito po ang description niya kay Abraham. Roma Kapitulo 4, talatang 13. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po sa inyong mga tahanan. Gamitin po natin ang ating pong Biblia para po saliksikin ho natin, suriin ho natin kung tama ho ba ang paggagamit natin ng salita ng Diyos. Roma Kapitulo 4, talatang 13, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang mundo. Hindi dahil sa kapagsunod sa kautusan, kundi dahil sa siya ay tinuring na matuwid sa magitan ng pananampalataya. Talatang 17, gaya na nasulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kailan po sinabi ito ng Diyos? Sinabi po ito ng Diyos, wala pa po siyang anak. No, paano? Parang ganito. Ang sabi ng Biblia, no, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Eh siguro sabihin natin, paano magiging sindami ng bituin? Samantalang nung panahon yun, matanda na siya, wala pa siyang anak kahit isa. Ituloy po natin, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawa si Sarah ay baog. Ang sabi po ng Biblia, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpupuri sa Diyos. Pansinin po natin ang sinabi, lalo siyang lumakas at ikumpara natin sa sinasabi ng Isaiah Kapitulo 40, talatang 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Ano po nangyari kay Abraham? 100 taon na po siya. Pero ang sabi doon, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sa English po ay ganito ang ating mga basa. But those who wait in the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ano po makikita natin? There is joy in believing. Kaya nga po ang pangalan ng kanyang anak kay Isaac means laughter. May kagalakan sa pagtitiwala sa Panginoon because the beauty of waiting is in believing. The beauty of waiting is in believing. Second point po natin, the beauty of waiting is in hoping. The beauty of waiting is in hoping. Pasinin po natin ang paggagamit po natin ng salita. It is a present participle. Ang ibig sabihin po, it is a present at continuing tense. No. Sa ating panahon, dapat po tayo umaasa at patuloy na umaasa. Balikan po natin ang sinasabi ng ating talata sa Awit 37, talatang 7. Ang sabi po doon, be still before the Lord and wait patiently for Him. And wait patiently for Him. Ang sabi po, do not fret when people succeed in their ways, but when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Verse 9, for those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Ang sabi po, but those who hope in the Lord will inherit the land. Bigyan po natin ng pansin ang changes po sa mga translations sa verse 9. Sa King James Version po ang sinabi, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Ang ginamit po sa NIV ay those who hope in the Lord will inherit the land. Alam niyo po ba ang paggagamit ng salitang wait or hope in the Lord in this sense, ay ito po yung sinabi natin kaninang skaba. It means po to bind together. No, perhaps the twisting strands as in making a rope. No, It means look patiently. It means to wait. It means to hope, expect, and look eagerly. Tatlong bagay yung bibigyan pasin ho natin sa salita ho natin, wait on the Lord. No, wait on the Lord. First is to bind together. No, to bind together. Katulad nga po ng isang lubid. Ang pag-asa daw po ay katulad ng isang lubid. No,
When the psalmist wrote in Psalms 130 verse 5 and 6, ang sabi po dito, I wait for the Lord, my soul does wait, and in His word do I hope, my soul wait for the Lord more than the watchman for the morning, indeed more than the watchman for the warning. Sa Tagalog po, ganito po ang ating mga basa. Sabi ka, ako naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong tulong. Sa lumang salin po ng Biblia ay ganito po ang pagkasalin. Aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kaniyang salita ay umaasa. Saan daw po siya umaasa? Sa salita ng Diyos. Ang tibay po ng ating pag-asa ay nakabatay po sa tibay ng ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang tibay po ng ating pag-asa ay nakabase po sa tibay ng ating pag-asa sa salita ng Diyos. Katulad nga po ng lubid, mas marami pong hibla ang pinagsasama-sama, mas matibay po ang lubid. Sa ganun po, mas marami pong salita ng Diyos ang ating pong pagsasama-samahin. Mas maraming pangako ang Diyos ating pagsasamahin. Mas titibay po ang ating pag-asa sa Diyos. Bigkisin po natin ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Ang sabi ni Haring David sa awit 119 verse 49, ang pangako sa lingkod mo sana ay gunitain, pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Malaki po pala ang kinalaman ng salita ng Diyos at ang ating pag-asa. Dahil ang salita ng Diyos ang ating pag-asa. Kaya po papagtibayin natin ang ating kalooban na punuin ng salita ng Diyos ang ating puso at isip upang matibay na nating lubid ng pag-asa. Kanino po nakatali o nakakla ang ating pag-asa? Kanino po nakatali o nakakangkla ang ating pag-asa? Ang sabi po sa Salmo 42, talatang 5, ganito po siya sabi, Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my help and my God. Napakagandang talata. Pero tingnan po natin ito ang konteksto. Pero bago natin tingnan ang konteksto, ganito siya sabi sa magandang balita Biblia. Bakit ako manlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Ito po ay isang salmo ng paghamon sa sarili. Sa magitan sa pagtigil sa pag-aalala sa mga pangit at masakit na karanasan. Huwag panghinaan ng loob at huwag masurpresa o ma-depress o ma-discourage. Instead, He challenged them. He challenged his soul and brought them before his God. Sinabihan niya ang kanyang pakiramdam na umasa sa Diyos. Hope in God. He will come through again because He has done it before. Bakit po ba pinanghahinaan ng loob ang ating pong sumulat o ang mga awit? Bakit po siya nalulumo? O bakit po siya nagdaramdam? Maliwanag po ito sa mga talata na nasa loob po ng Psalms 40. Psalms 42. Ganito pong siya sabi sa talatang 2 at talatang 6 na palayo siya sa bahay ng Diyos. No. Ang author po nito ay ang mga anak ni Korah. Kung naalala niyo po, nabanggit po natin kanina, si Korah po ay galing sa Pilipin ni Levi na nagrebelde laban kay Moses at ang kanyang buong angkan ay namatay dahil sa kanilang pagre-rebelde. At ang mga anak ni Korah ay nabuhay. At dahil dito sa kanilang karanasan na paglayo nila sa templo ng Panginoon, ay nakagawa po sila ng awit ng pagbabalik ng tiwala sa Diyos. Pangalawa, tinutokso sila ng mga tao. Ang tukso sa kanila ng mga tao ay ganito sa talatang 3 at talatang 10. Nasaan ba ang iyong Diyos? Di mo ba pagamisan? Tayo din ho ay nakakaranas ng ganong klaseng pagtukso. Tinatanong na tayo, o nasaan ang iyong Diyos? Ikaw ba ay tunay na anak ng Diyos? Bakit ganyan? No. Alaala na sa talatang 4, naalala niya ang nakalipas na magagandang araw at hindi sila maka-move on. No. Sa talatang 4 din po ay kawalan ng pagkakataong sumamba na dati po siya pa ang nangunguna. Sa talatang 7 ay mga overwhelming trials of life. Katulad po ngayon sa ating sitwasyon, COVID-19, mahigit 3 buwan na. Naalala ko kahapon, may tumawag sa akin at tinatanong yung ating center, 3 buwan na ho tayo hindi gumagamit ng ating center. At ang parang mabagal na pagtugon ng Diyos sa verse 9. Sa kabila ng lahat ito, ang sabi ng mga awit, hindi ito sapat upang ikaw ay manlumo, upang hinaan ng loob. Ano po siya sabi sa awit 42, ang lahat po ng sitwasyon na yon ay hindi sapat upang ikaw ay manlumo, upang hinaan ng loob, o at ikaw ay sumuko, o ikaw ay mabaliw, sa halip na tingnan mo ang kapangyarihan sa nakaraan at ang nakapanlalambot na kasalukuyan. Tumingin ka sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng kailangan mong pag-asa.
to continue living a happy life with God. Paano niya gagawin yon? Muli ko siyang aawitan. Ang sabi niya, pinanghinaan ka na ba ng loob? Tila ba wala ng pag-asa ang iyong hinaharap? Puro ba problema ang iyong pagdaramdam? Sabihin mo sa iyong kaluluwa na huwag mong asahan at pagtiwalaan ang iyong pakiramdam. Ang pagtiwalaan mo ay ang salita ng Diyos na di nagbabago at di kumukupas at muli mo siyang awitan. Siya, ang panlulumo ng iyong kaluluwa ay tiyak na mapaparam. Wala ka ba sa mood na magpuri sa Diyos? Mag-umpisang ipalakpak ang kamay, ikaway-kaway at sumigaw na may galak sa Diyos na buhay at ang pakiramdam mo ay magbabago kapag ang tunay na pagpupuri sa puso ay umaapaw. Dahil natutunan ng mga awit na ang katugunan sa kanyang problema at kalagayan ay wala sa kanyang kamay, kundi nasa kamay ng may kapal. Maganda po sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, talatang 23. Ay ganito po ang ating mga basa, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Ano po siya sabi? Ang Diyos po natin ang siyang bukal na pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa magitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Lumapit ka sa Diyos. Huwag ka munang mag-isip na sariling diskarte. Baka tulad ni Haring Saul, ikaw ay magkamali. Basahin po natin sa unang Samuel Kapitulo 13. Matapos ang tagumpay ni Jonathan na sumakop sa kampo ng mga Pilisteo at sa Gebea, ay muling nagtipon-tipon ng mga Pilisteo upang bumawi. Dala ang napakaraming sundalo, 30,000 karwahe at 6,000 ang mga nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng kawal na naglalakad. Pasilip po natin sa verse 6, sabi ganito, nakita ng mga Israelita na malaking panganib ang kanilang kaharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya na silang tago sa mga kuweba, sa mga hukay, sa mga libigan, malalaking puno at punong kahoy, at ang iba ay tumakas na. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang kanyang mga kasama. Verse 8 po ng 1 Samuel 13, 7 araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya isa-isa nang umalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan na siya na ang naghandog ng mga ito. Pero tapos pa lamang niyang maghandog ay dumating si Samuel. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot si Saul, ang mga kasama ko isa-isa na nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Pilisteo, at ikaw naman ay hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako ay nangambang lusubin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa nakapaghahandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Verse 13. No, 1 Samuel 13:13. Ito pong sinabi ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yan. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Ito po ang lessons of the past na kapag pinagbasihan po natin ang ating sitwasyon, ang ating pakiramdam, ay pwede kang makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. Sa panahong tila madilim ang kapaligiran at tila walang liwanag, hindi ibig sabihin ito ay wala ng araw. Maaaring araw ay natatabunan lamang ng anino ng Diyos na sa iyo ay may pasan. Huwag umasa sa pakiramdam, pagtiwalaan ang Diyos. Pagtiwalaan po natin ang salita ng Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pag-asa. Pagtiwalaan natin ang kanyang salita. Itali mo maigpit ang iyong lubid sa angkla ng buhay. Gaano po ba katiyak ang ating inaasahan? Sa Hebreo Kapitulo 6, talatang 18 at 19, ganito po ang ating mga basa. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ano po, kapag tayo po ay umaasa sa Diyos, mayroong kapanatagan ng ating puso kapag tayo umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito, pasinong natin sa talatang 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Ano po?
Mayroon po tayong eternal security dahil po ang ating pag-asa hindi lamang po dito sa buhay na ito, kundi ang ating pag-asa hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito po'y nakadugtong doon sa ating Diyos. Maliwanag po na kung anumang bagyo na ating kaharapin. Kung mayroon po tayong bagyo ngayon na signal number 1, ang sabi ng Biblia, ang pag-asa po natin ay isang matibay na angkla. So kung mayroon po tayong bagyo sa ating buhay, signal number 1 ba, maghulog ka ng isang angkla. No? Dahil yun ang ating pag-asa. Kung signal number 2, gawin mo 2 angkla ang ihulog mo. Kung signal number 3, gawin mo 3 angkla. Kung signal number 4, gawin mo 4 na angkla. Kung signal number 5 o hanggang signal number 10 o signal 1,000, hindi ka po mauubusan ng angkla dahil si Kristo ang iyong angkla. At ang sabi po dito, at ang pag-asang niyan ang gagamitin, ginagamit ng Diyos, ang ating mga karasan ang gagamitin, ginagamit ng Diyos upang tayo mapuspos ng pag-asa. Nasabi nga po sa Roma Kapitulo 5, talatang 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagat ang pag-ibig ni Kristo ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ano po ang dahilan kaya hindi tayo mabibigo? Dahil ang pag-ibig ni Kristo ay binuo sa ating mga puso. Mayroon po tayong magagandang inaasahan sa Diyos, sa kanyang mga pangako, at tiyak po ito na ito ay totoo dahil ang Diyos natin ay tapat. Just wait dahil sa si Kristo ang ating buhay na pag-asa. Since ang Diyos po ang ating pag-asa, we need to allow Him to do His work, knowing that His timing is best. Knowing that His timing is best. At ang resulta po, He creates a masterpiece. So therefore, the beauty of waiting is in hoping. And our third point, the beauty of waiting is in loving. The beauty of waiting is in loving. Balikan po natin ang ating talata sa awit 37, verse 7. Ganyan po siya sabi, be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeeded in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Ano po ang kasama ng waiting? Ang sabi po doon, patiently for Him. Paano daw po tayo maghihintay? Patiently for Him. May pagtatiyagang nag-iintay sa Kanya. O sasabihin nyo, Pastor, nasan po ang love dyan? Tingnan po natin ang ating mga Biblia. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Busan po natin, ang tatawag po natin yan, that is a love chapter. Ganito po siya sabi sa talatang 4, ang pag-ibig ay, ano po? Ang pag-ibig ay matiyaga. Ang pag-ibig ay matyaga. Ano po? Matiyaga. Paano ka maghihintay? Ang sabi doon sa talatang 37:7, na paano ka maghihintay? Maghihintay ka ng may pagtsatsaga. Kung ang pag-ibig ay matyaga, at ang maghihintay ka sa Panginoon ng matyaga, maaari lamang itong gawin mo kung iyan ay may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay matyaga at ang matyaga ay may pag-ibig. Ayon po sa BBE translation nito, love is never tired of waiting. Love is never tired of waiting. Naalala ko po minsan, ako po ay naghintay mahigit 3 oras, no? Mahigit 3 oras because love is never tired of waiting. Love is kind, love has no envy. No. Tama po ang sabi ng Biblia, ang nagmamahal po ay hindi napapagod na maghintay dahil ang kanyang iniintay ay kanyang minamahal. No. Sino po ang ating iniintay na magliligtas sa atin? Ang sabi po ng Biblia, rest in the Lord and wait patiently for Him. Sino po ang ating hinintay? Yung Him, He is our Lord. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Kung oo po, kaya nating intayin ang sagot ng ating Panginoon sa ating mga dalangin. At lalo higit, kaya nating intayin ang kanyang pakikialam sa ating pong sitwasyon. At higit sa lahat, kaya nating intayin ang kanyang muling pagparito. Kaya nating intayin ang kanyang go signal. Kaya nating intayin ang pagtitiis, ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. At kung mahal din po natin ang ating Panginoon, kaya din po natin ipadama sa ating kapwa ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Dahil ito po ay binuhos ng Diyos sa ating mga puso. Lovingly waiting for the Lord is characterized by patience.
At ito po ay pinapakita sa magitan po ng pagtitiwala sa Kanya. Ito po ay pinapakita sa magitan po ng pagtitiwala sa Kanya, na alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Sa ikatlong talata po ng awit 37 ay maliwanag na tayo inutusan at inaasahan na magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Ibig sabihin po nito ay sinasabi sa atin ng Diyos na siya ang may kontrol sa ating buhay. Sinasabi natin na isinusuko natin ang kontrol ng ating buhay mula sa ating mga kamay patungo sa makapangyarihan ng ating Panginoon, na sinasabi natin, He is now in charge. Pag sinabi ho natin, lovingly waiting for the Lord, ibinibigay ho natin ang total control sa ng ating buhay sa Panginoon. Siya na po ang piloto ng buhay natin, siya po ang driver ng buhay natin, at siya po ang buhay ng buhay natin. Hindi na mahalaga sa atin ang ating sarili, ang mahalaga ay ang kagustuhan ng ating minamahal na Panginoon. Para, di ba, pag minsan nakasakay po tayo sa jeep, ang mga jeep po pag minsan ay naghihintay din, no? At habang naghihintay mga jeep, tayo'y naaasar at tayo napipikon. Para pagka matagal maghintay ng ibang pasahero ang jeep, ganun din po sa ating Panginoon. Minsan huwag natatagalan ang tugon ng Diyos. Pero isang bagay po ang tiyak. Gaano man po katagal, ang sabi ng Panginoon, siya ay tiyak na darating. Ang kanyang tulong ay tiyak na darating. Ang kanyang pagliligtas ay tiyak na darating. So ano po dapat natin gawin? Sa halip po tayo na mainip. Sabi doon, wait patiently. Wait patiently. At ang patiently ho ay description ng siya tawag ho nating pag-ibig. Makapag-iintay ka po na mayroong pagtsatsaga kung ang ating puso ay punong-puno ng pag-ibig. Tandaan natin, alalahanan lang po natin lagi ang ating sarili that we are not in charge. Sa ating pong sitwasyon, simula po nang tumanggap tayo sa Panginoon, we are not in charge. God is in charge. Sa madaling salita po, anumang sitwasyon ng ating buhay ay dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Anumang kalagayan ng ating buhay, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon at tanggapin ho natin ang bawat sitwasyon na mayroong pagmamahal because God is in charge. At pangalo po, we need to remind ourselves that we are not gods. No, we are not gods. Ang ating pong sitwasyon hindi po natin nakikita. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng ating sitwasyon. At ang may tanging layunin para po sa ating kabutihan ay ang Diyos lamang. At kung mahal din po natin ang ating Panginoon, kaya din po natin ipadama sa ating kapwa ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ito nga po ay binuhos ng Diyos sa ating mga puso. Pangalawa po, lovingly waiting for the Lord removes our fear. Lovingly waiting for the Lord removes our fear. Ang sabi ho ng Biblia sa Psalms 7 verse 8, do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Ang pag-iintay po pala ng pagmamahal sa Panginoon ay makapag-aalis ng takot. Tama po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng pagmamahal. Ang sabi nga po, ang pagkatakot ay nagpapakita ng kakulangan ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig, nawawala ang pagkatakot. Maiwasan ho natin ang maging desperado. Maiwasan po natin ang maging desperado sa sitwasyon ng ating buhay, katulad ni Haring Saul. Kapag tayo po kapag tayo po umasa sa Diyos, mag-intay na mayroong pagmamahal sa Diyos, hindi po tayong malatakot sa mga taong nakapalibot sa atin. Ano man po ang ginagawa nila laban sa atin, hindi po tayo matatakot sa kanilang ginagawa sa ating buhay. Pangalawa, hindi rin po tayo maiinggit sa kanila. Hindi rin po tayo maiinggit sa kanya because love is ang sabi ng Biblia, love does not envy. Hindi ho na mainggitin ang Biblia. Tandaan ho natin. Kaya napatay ni Cain si Abel dahil wala ang kanyang pag-ibig. Nainggit po siya. Nainggit po siya sa Diyos. Nainggit po siya kay Abel na tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. At dahil dito siya'y nakapatay. Kaya ho, sabi ng Biblia, ang susi sa pagkainggit at sa tatawo nating pagkatakot ay ang pag-ibig. Na kung tayo po ay nag-iintay na mayroong pag-ibig at pagtatyaga sa ating Diyos. Pangatlo po, lovingly waiting for the Lord, refrain us from anger and from wrath. Lovingly waiting for the Lord, refrain us from anger and wrath. Minsan po dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, tayo po ay nakakaranas ng pag-iinsulto, tayo po ay minamaliit, tayo po ay tinatapakan, tayo po ay nilalamangan, tayo ay naaway at niloloko ng ating kapwa. At ito ay nagtutulak sa atin upang tayo magalit. Kasi karapatan natin daw magalit. Maging ang ating sitwasyon. Pag wala kang magawa ay nakagagalit.
Pero tayo po ay inaasahan ng Diyos to refrain o umiwas sa pagkagalit. Dahil ang sabi dito, ang pagagalit at pagkapuot sa ating kapwa ay walang idudulot sa ating kabutihan. Hindi ito nakapagdudulot ng kabanalan ng Diyos sa ating buhay. Bagkus ay nakapagtutulak sa atin sa kasamaan na sumisira sa ating pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Ano po ang sasabi natin? Tatlong bagay ho ang ating pag-usapan. No, there is beauty in waiting. There is beauty in waiting. Because the beauty of waiting is in believing. No, napakalaga po yung ating pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon. The beauty of waiting is in hoping, and the beauty of believing is in loving. Parang 1 Corinthians 13:13 po yata yan, ano? Parang 1 Corinthians 13:13. Tunay nga po, ang sabi doon, ang lahat ng ito ay manatili, at tatlong ito ay manatili. No, pananampalataya, pag-asa, at ang pagmamahal. At ang pinakadakila sa ito ay ang pagmamahal. Bakit po? Because pagmamahal po ay eternal. Kaya praktisin na po natin ngayon ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa at sa ating Diyos, because that is the big summary of the salita po nating ng buong kautusan. Ayon po sa ating conclusion, sa ating pagtatapos ay nihalintulad po natin ang ating buhay sa isang ginto sa kamay na mag-aalalahas. Tinutunaw po niya ang ginto at ito ay dinadaan sa napakahabang proseso upang ito ay maging puro. Nagtitiis po ang mag-aalahas sa init at ginagawa po niya ang iba't ibang proseso ng paglilinis sa ginto upang ito ay maging isang kagamitang napakaganda sa paningin ng alahero at ng iba. Ganyan din po ang naisin ng ating Panginoon. Siya po ang alahero na may hawak sa isang gintong hindi pa perpekto. May magandang plano ng Diyos sa ating buhay upang maging kamukha katulad ng kanyang anak. At kinakailangan nating dumaan sa proseso, at ang proseso ay sa magitan ng mahabang paghihintay, at inaasahan ng Diyos na kung tayo lubusan natin siyang kilala at nagtitiwala tayo na ang init, hirap, pukpok, tapyas, putol, lagari, kuskus, liha, hugas, babad na ating dinadaanan ay hindi sayang at bahagi lamang sa isang napakagandang proyekto ng ating Diyos. Keep on believing, keep on hoping, na matapos ng liglig, matapos ang kuskus, matapos ang lubog, matapos ang dilim, panghawakan natin ang kanyang mga pangako, na sa panahong hindi natin siya nakikita, alam natin siya ay kumikilos to perfect us, at yamang alam natin na ang lahat ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin, mas lalo natin siyang mahalin. Dahil hindi titigil ang Diyos hanggat hindi tayo na ipoporma ayon sa nais niya. Hanggang hindi tayo makikinis, hanggang hindi tayo nahuhugasan, at napapakindap upang sa pagtunghay niya sa ating buhay ay makita si Jesus ang kanyang sariling larawan sa bawat isa sa atin. God has committed Himself to purify us like God. No, until the day that He can see His face clearly in us. Sa ating pong application, ano po ang dapat natin gawin? Tatlong bagay po. Keep on believing, keep on hoping, and keep on loving. Dahil hindi titigil ang Diyos until the day that He can see His face clearly in us. Ay, ulitin ko po, hindi po titigil ang Diyos until the day He can see His face in us. Nawa po, sa ating buhay, makita ng Diyos ang kanyang mukhang maliwanag sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo. So sorry for me, not knowing that all the while you're working to see. When I'm looking apart, I'll come out shining like gold. Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly
Often when I ask why, teach me then on you to rely, Lord. You surely know what is best. May I learn that in confidence and strength I can rest. Leaning fully on you, my questions fall one by one. Dear Lord, Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord. to be just exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, To be just exactly what you want me to be. Katulad po, Ama, ng mensahe ng awit. Yes, Lord, we are willing. Kung ano po ang nais nyo at kalooban sa aming mga buhay, mangyari po, Ama, ang kalooban at nais nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa amin pong sitwasyon ngayon at sa amin pong naranasan na pong mga pangangailangan. Kami po ay nagtitiwala at umaasa sa inyo. Umaasa ng inyong tulong at pagkalinga. Umaasa sa inyong mga salita. Umaasa ng inyong tulong. Umaasa sa inyong pangako na kami pong nagtitiwala sa inyo, kami pong naghihintay sa inyo, ay magpapanibagong simula. Bagamat ang sitwasyon namin, Ama, ay nakapanghihina, pero ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, ang source ng lahat ng aming pag-asa. Tulungan mo kaming magpatuloy na magtiwala, umasa sa iyo, at mag-intay na mayroong pagmamahal. Nawa po sa bawat araw ng aming buhay, ang mukha ng aming Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng aming Panginoon Kristo ay mga silayan sa amin. Buuin niyo kami, Ama, ayon po sa inyong kalooban. At sa amin pong mga kapatid at mga kaibigan sa buong mundo at sa Pilipinas at sa amin pong mga kababayan. Ano man po ang kanyang pangailangan na masamahan niyo po sila. Sa mga nangailangan po ng pagdamay, yakapin niyo po sila. At sa mga nangailangan po ng kagalingan, kayo pong magbigay ng kagalingan. Sa bawat sana mayroong makatanungan, kayo po maging kasagutan. At sa lahat na nanghihina, kayo po ang maging kalakasan. Nawa po ang inyong salita ang siyang lagi naming takbuhan, ang siyang angkla na magbibigay po sa amin ng kalakasan. Salamat po, Ama, sa lahat po ng inyong bigay sa amin. Upang habang kami naghihintay, kami po ay nagtitiwala, umaasa, at nagmamahal sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy palakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang lahat ng kanyang mga inira. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Magandang